Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Kung matatandaan po ninyo kahapon, ay nagkaroon po ng press conference itong si Senator Amy Marcos at si Senator Rodante Marcoleta. Ito po yung nasa ating screen. At sila po ay naglabas ng minority report. So report po ng minority tungkol po dyan sa nangyayaring investigasyon sa flood control anomaly na pinangungunahan ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Ping Lacson. As expected, kontra itong dalawang ito. Kahit dati pa naman, kontra na. Kahit dati pa naman, kontra na. Wala nang ginawa. Etong mga ito, kundi kumontra ng kumontra. At parang ito nga yung mga pinatamaan na sila yung nagmamaliit sa kakayanan ng Blue Ribbon Committee. Pero sabi naman nila, hindi naman daw sila yung pinatatamaan. So, sino pang patatamaan? Kayo lang naman ang kumukontra. Well, anyway, pakinggan natin si Amy Marcos. At ito yung paglahad niya ng nilalaman. No? May pahapyaw siyang inilabas ng nilalaman ng kanilang minority report. So, ito mga kababayan, pakinggan natin si Manang Amy. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o So yun yung laging sinasabi ni Amy, parang pinapalabas niya na walang nangyayari sa investigasyon ng Blue Ribbon. Kaya nabibisit rito si Lacson Kaya sabi tuling ni Lacson wala siyang peke sa kanyang pagbumuka. Hindi siya retokado. Bilang patama na rin dito kay Amy kasi ito sa Amy walang tigil din. Walang katigil-tigil talaga ng mga hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang trabaho nito bilang senador. Puro kontra mga kababayan, puro kontra. Wala naman na itutulong. Wala namang ambag. Puro kontra lang, mema lang. Kaya ito, tuloy natin. Ito yung kanilang minority report. Ano ba laman yan, Senator Amy? ka-offense sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan ito. Ito sa totoo lang ito yung kadalasang ginagamit ng mga DDS, mga ito yung nakikita ng mga Pilipino, ito yung mga taong bayan. Ang totoo niyan, kayo lang naman ang nakakapansin ng ganyan Kung tatanungin mo ang taong bayan, okay para sa kanila yung nangyayaring investigasyon. Kayo lang mga talagang kontra. Kayo lang talaga mga obstructionist. Kayo lang yung nagsasabi ng ganyan na walang mangyayari, walang kahinatnan. So sana, wag niyo naman gamitin yung Pilipino, yung word na Pilipino kasi malaki po yun general po yun hindi naman po ganun ang tingin ng taong bayan ng mga Pilipino. Kayo lang. Mga didilis. Kayo lang ang nakakapansin ng gano'n na walang nangyayari. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po, na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa naming lahat. At nagtuturoan pa. Nagtuturoan pa kayong dalawa kung sino gumawa. Malamang si Marcoleta talaga gumawa kasi sabi ni Senator Amy, nag-ano lang siya, siguro sumang-ayon lang siya dun sa report. Kumbaga kung may author, may co-author. Yan si Amy. Nung December 10, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba
Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa Minority Report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims, rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado, dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan nung November ay inirekomenda na talaga ito, bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi, totoo naman lahat ang sinabi ni Senator Amy. Okay. So, yan po yung nilalaman ng kanilang minority report. And meron bang halaga yung kanilang minority report? Kasi unang-una, hindi pa nga tapos yung hearing eh. Oh. Ito nga, pakinggan nga natin si Senate President Tito Soto. Kung ano ang tingin niya dito sa minority report na talaga na mga pinaghirapan netong dalawa ni Marcoleta at ni Amy. Actually, dito pa lang sa presscon, alam na natin ang gumawa talaga nito si Marcoleta. At ang si Senator Amy, syempre ano lang yan
sumasang-ayon lang siya. Kasi syempre, kontra din siya eh. Kung ano gawin ng mga PDP, yung grupo nila na mga Duterte, sang-ayon siya. So, ano ba to? Ano ba ang tingin ni Senate President Tito Sen? Tito Soto dito sa kanilang minority report. Pakinggan natin si Senate President. Diba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Okay. So, ayun yung tanong ni Senate President. Ang tatagal nyo ng veterano. Ang tatagal na nilang legislator. Si Amy Marcos, ilang balik na yan bilang senador. Si Marcoleta, ngayon pa lang ata siya naging senador, pero ang tagal niya ng miyembro ng legislatura, dyan po sa Kongreso. So, ang tatagal nyo ng veterano, ang tatagal nyo ng legislator, bakit sa Senate President's Office ipapadala yung minority report? Bet saan ba dapat? President's Office ipapadala. Pang media, ano silbi nun Pang media. Okay, diretso tapusin natin bago tayo mag-react. Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Diba, tatagal na nilang veterano. So, sabi ni Tito Sen, yung ginawa neto ni Amy Marcos at ni Marcoleta, pang media lang. Pang media lang. Pampaepa lang. Mema lang. Kasi, kahit yung majority report gumawa ng kanilang report, o kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. Yan lamang ay kapirasong papel. A piece of paper. So, itong press conference ni Amy at ni Marcoleta, yung sinabi niyang minority report, yan lamang ay kapirasong papel. Piece of paper na walang halaga. Unang-una, hindi naman daw tinake up sa plenary. So, wala yan. It's just a simple piece of paper. It's simply just a piece of paper. Isang kapirasong papel lamang. Na parang papel. Papel. Parang ganito, papel. Papel lang. Ganyan lang. Mema. Pang media ba? Pang media. Pang media. Ganun lang. Ganun lang yung ginawa nila. Kasi kahit ang majority, yung parte ng majority, hindi pa pwedeng gumawa ng report kasi hindi pa tapos. Saka kinakailangan i-take up yan sa plenary. So wala yan. Wala wenta. Pang media. Sabi nga ni Tito Sen, ang tatagal na lang ng veterano. To si Amy Marcos, tagal-tagal man ng veterano. Nung nagsimula ka, hindi nga ganyan itsura mo. Nagbago na namang nagbago. Nakailang patong na siguro ng dyan. Nang retoke. Hindi ka pa rin marunong. Hindi nyo pa rin alam ang proseso. Bakit nyo ipadadala sa Senate President's Office yun? Anong gagawin ng Senate President doon? Unang-una, hindi naman niya kumbaga parang wala lang. Papel nga lang, papel. Simply a piece of paper, kapirasong papel lang. Pag sinabing gano'n na papel lang, ibig sabihin, walang silbi. Kaya sabi ni Tito Sen, anong silbi nun? Kaya itong dalawang ito mema lang Ito mga kababayan, pakinggan natin itong report ng bilyonaryo tungkol dyan sa dyan sa kanilang minority report. Sa basurahan daw po aabutin ang minority. Sa basurahan. Alin po? Ulitin natin. Sa basurahan, aabutin ang minority report. Tama ba ako? Sa basurahan daw po aabutin ang minority report na inilabas ni Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Ayon po yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Ang minority report po na ito ay naglalaman ng kanilang sariling findings at insights tungkol sa ongoing flood control scandal investigation ng Blue Ribbon Committee at kasunod din ng kanilang mga pahayag na disappointed daw sila sa naging nakaraang pagdinig dahil daw po tila nabitin ang publiko sa line of questioning sa mga flood control figure na present doon sa pagdinig. Sabi pa ni Lacson, hindi po nito nasusunod ang Senate rules dahil bago po makapaglabas dapat ng minority report, kailangang matapos muna ang committee report ng Blue Ribbon sa flood control scandal. Gaya po na naging naunang pahayag ni Senate President Tito Soto, tila pang media lang daw ang ginawa ng dalawang senador kaya sila naglabas ng minority report.
Alright, so ayan mga kababayan, saan ang punta ng Minority Report? Basurahan. Basura po. Basura. Etong Minority Report na pinaghirapan na itong dalawa ni Marcoleta at ni Amy Marcos. Nasabihan patuloy kayo ni Tito Sen, tatagal nyo ng mambabatas, tatagal nyo na dyan sa legislatura. Tapos, wala ba kayong alam? Mga veterano na kayo? Tapos ganyan pa rin. So, pang-media lang. Pang-media lang daw. Walang silbi. Basura. Yung Minority Report na yan na ipinreskon pa netong ni Amy at netong ni Marcolets. Etong dalawa talaga no? Talaga na mga mema lang eh. Pang-media. Kasi wala naman walang saysay, walang silbi. Yung yung kapirasong papel na iyon. Talagang gusto lang nilang siraan. Etong Blue Ribbon Committee. Kasi si Marcoleta hindi makamubon eh. Ilang araw pa lang siya nakapwesto, tanggal agad eh. Kasi Amy, dakdak rin ang dakdak. Dapat umatin ka pala. Dami nyo palang gusto mangyari. Ba't hindi kayo umatin at magsalita doon? Diyan kayo nagsasalita sa media. So, talagang pang media lang yung inyong mga pinagsasabi. Diba? So, yan mga kababayan. Di supalpal etong dalawa. Yung kanilang Minority Report ay basura, mga kababayan. Sa paningin ni Senator Ping Lacson at sa paningin ni Senate President Tito Soto. Kasi bakit nga daw? Kasi nga, yun po ay walang silbi. Kasi nga, hindi naman yung tinake up sa plenary. So wala yan. It's just a simple piece of paper. Pero sabi ni Lacson, basura. Parang walang silbi, nagpagod lang sila. Mema lang, makapag-press con lang, may masabi lang sa media. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. So palpal na naman, itong mga minority block, itong mga Duterte block, itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At wala talaga mangyayari dito. Imbis na makipag-cooperate sila at umattend ng hearing at magtanong kung kinakailangan magtanong ka, kontrahin mo yung mga dapat kontrahin. Hindi mo naman ginagawa. Ginagawa ni Amy sa press call lang, doon sa media nagsasalita. Dapat, doon ka magsalita sa doon sa mismong hearing. Di ba? Pinapa-attend ka nga ni Lacson, ayaw mo naman umattend. Ang ginagawa mo, video ka lang ng video, gawa ng video. May bago na naman video yan eh. Imbis na magtrabaho eh. So, ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.